Isang gabing tahimik sa gilid ng kagubatan ng Rizal, habang ang malamig na hangin ay dumarampi sa aking balat at ang liwanag ng buwan ay bahagyang nasisinagan ang lumang bahay na aming tinitirhan. Isang misteryosong pangyayari ang tuluyang gumulo sa tahimik naming buhay. Hindi ko akalaing ang anak naming si Leanne, isang batang isinilang na may kakaibang ningning sa mga mata, ay magiging sentro ng isang kwentong hindi ko kailanman inakalang mararanasan sa totoong buhay. Mula sa araw ng kanyang kapanganakan, ramdam na naming may kakaiba sa kanya. Tahimik siya bilang sanggol, bihira umiyak, pero may mga pagkakataong tila may kausap siya kahit wala naman kaming nakikita. Akala namin imahinasyon lang ng isang bata. Pero mali pala kami. Ako si Nida, isang simpleng ina mula probinsya. Sa halos 7 taon naming pagsasama ng aking asawa na si Emil, masasabi kong mapayapa naman ang buhay namin kahit salat sa luho. Ang lahat ay nagbago nang tumira kami sa bahay na minana pa ni Emil mula sa kanyang lola. Isang lumang bahay sa gitna ng mga puno at luntian. Tahimik ang lugar malayo sa ingay ng syudad. Pero ang hindi namin alam, may mga nilalang palang nakatira sa paligid na hindi basta-bastang nakikita ng karaniwang mata, mga nilalang na hindi mo gugustuhing makasalamuha. Isa na rito ang tikbalang. Nagsimula ang lahat sa simpleng panaginip. Madalas magising si Leanne sa kalagitnaan ng gabi. Pag tinatanong namin kung anong napanaginipan niya, lagi niyang sinasabi, "Mama, may kabayo sa bintana." Mabait siya. Pinapakita niya kung saan ako dapat pumunta. Noong una, inakala lang naming bunga iyon ng imahinasyon. Bata pa kasi siya. Mahilig sa mga kwento, lalo na sa mga alamat. Pero habang tumatagal, napapansin naming may mga hindi maipaliwanag na bagay sa paligid. Minsan, nawawala ang mga laruan niya sa loob ng bahay, tapos bigla na lang namin makikita sa may puno ng balete malapit sa likod ng bahay. Sa mga gabing madilim ang langit at tahimik ang paligid, may naririnig kaming tunog ng kabayo, hindi tumatakbo, kundi tila dahan-dahang naglalakad sa damuhan. Walang kabayo sa lugar namin. Wala ring may-ari ng ganitong hayop sa paligid. Kaya't nagsimula na akong mangamba. Mas lumala pa ang lahat nang makita ko si Leanne isang hating gabi sa likod bahay. Nakaupo siya sa ilalim ng punong balete, nakatingala sa langit, habang tila may kinakausap. Agad ko siyang nilapitan at hinila papasok sa bahay. Pero hindi siya natakot. Sa halip, umiti pa siya at sinabing, "Huwag kang matakot mama, kaibigan ko siya." Sinusubaybayan niya ako. Kinilabutan ako sa narinig ko. Kinabukasan, dinala ko siya sa simbahan, pinabless ko. Ngunit kahit anong dasal, tila hindi nababawasan ang misteryong bumabalot sa anak ko. Doon ko naisipang magsaliksik. Pinuntahan ko ang mga matatanda sa baryo. Isa sa kanila, si Aling Teresing, ang nagsabing hindi basta-basta ang anak ko. Ayon sa kanya, may mga batang isinilang na may liwanag, at kadalasan, sila ang pinipili ng mga nilalang sa paligid para gabayan o protektahan, lalo na kung may panganib na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sabi pa niya, kung totoong tikbalang ang gumagabay sa anak mo, hindi siya kaaway. Pero may dahilan kung bakit siya napapakita. Maaaring may mas masahol na nilalang sa paligid. Doon ko unang narinig ang salitang i-aswang mula sa kanya. Ayon kay Aling Teresing, may matandang aswang na matagal nang gumagala sa kabubatan. Madalang magpakita, pero matalino at mapanlinlang. At kapag may batang may liwanag, sinisikap niyang kunin ang mga ito. Hindi raw dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Sapagkat ang liwanag na taglay ng mga batang tulad ni Leanne ay kayang humadlang sa kasamaan ng tulad nila. Lalong lumalim ang takot ko. Hindi ko na alam kung ano ang mas dapat kong katakutan, ang tikbalang na sinasabing gumagabay sa anak ko, o ang aswang na baka kung saan-saan lang nakatambay, naghihintay ng pagkakataong umatake. Ilang gabi pa ang lumipas, mas naging tahimik si Leanne. Hindi na siya ganoon kakwento.
Pero isang gabi, bago siya matulog, sinabi niya sa akin, "Mama, kailangan ko siyang sundan. Kailangan ko raw malaman ang totoo." Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero ramdam kong may pinagdaraanan siya na hindi ko kayang abutin. Pagkatapos ng gabing iyon, doon na nagsimulang gumulo ang lahat. Kinabukasan, nawawala si Lian. Wala sa kwarto, wala sa kusina, wala kahit sa likod bahay. Halos mabaliw ako sa kakahanap. Tinawag ko si Emil, inikot namin ang buong paligid. Tinulungan kami ng mga kapitbahay, pero wala. Hanggang sa may napansin akong bakas ng paa sa may basang damo. Maliit, parang sa bata. Sinundan namin ito hanggang sa dulo ng gubat, sa may lumang kuweba na matagal nang hindi pinapansin ng kahit sino. Doon kami natigilan. May mga dahong gumagalaw. May tunog ng yabag. At biglang bumalot ang malamig na hangin. May aninong lumitaw sa harap ng kuweba. Malaki. Mabilis. At tila kalahating tao, kalahating kabayo. Hindi pa namin alam ang buong kwento. Hindi pa rin namin alam kung bakit biglang dinala ng tikbalang ang anak namin sa gitna ng kagubatan. Pero isa lang ang malinaw, may isang lihim na kailangang mabunyad. Isang katotohanang matagal nang inilihim ng kagubatan. At ang anak namin ang may hawak ng susi. Ngunit ang tanong, aabutan pa ba namin siya bago mahuli ang lahat? Itutuloy. Gusto mo bang ipasok ang susunod na bahagi ng kwento? Habang nakatayo kami sa harap ng kuweba, pakiramdam ko'y bumigat ang paligid. Tahimik ang lahat, pero hindi mapakali ang katawan ko. Ang mga damo sa paligid ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Ramdam ko ang panlalamig ng mga kamay ko habang yakap ni Emil ang aking balikat. Hindi namin alam kung dapat ba kaming pumasok o maghintay. Pero ang puso ko, parang kinakalampag ng kaba, hindi dahil sa takot para sa sarili ko, kundi dahil sa anak naming si Lian. Alam kong nandun siya. Ramdam ko bilang ina. Napansin ni Emil ang mga marka sa gilid ng kuweba, parang guhit ng malalaking kuko na inukit sa bato. Hindi ito gawa ng tao. Hindi rin ito normal na hayop. Mas lalong tumindi ang takot naming pareho. Pero sa kabila ng lahat, pinilit pa rin naming pumasok, hawak-hawak ang maliit na flashlight at panalangin. Pagkapasok namin, hindi namin agad nakita si Lian. Ang narinig lang namin ay mahinang ugong, parang hangin na may kasamang bulong. Tila ba may mga tinig sa paligid, pero hindi maintindihan ang sinasabi. Dumilim ang paligid, kahit pa may flashlight kami. At sa loob ng ilang hakbang, bigla kaming napahinto. May aninong dumaan sa harap namin, mabilis, hindi maaninag ng buo. Parang tao, pero may mahahabang paa na tila kabayo. Nagkatinginan kami ni Emil, parehong hindi makapagsalita. Emil, baka siya na yon ang tikbalang bulong ko. Hindi pa man siya nakakareact, biglang may narinig kaming boses. Mahina, parang boses ng bata. Mama, napalingon kami pareho. Galing sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Tumakbo agad kami sa direksyong yon, tinatawag si Lian. Hanggang sa nakita namin siya, nakaupo sa isang bato, nakapikit, at tila natutulog. Lumapit ako agad. Lian! Anak! Nanginginig ang boses ko habang niyugyug ko siya. Dahan-dahan siyang dumilat, pero hindi siya agad nagsalita. Sa halip, tiningnan niya kami na parang hindi niya kami kilala. Parang ibang bata siya sa mga oras na yon. Mama, hindi pa ako pwedeng umalis. Pinapakita pa niya sa akin ang daan, mahina niyang sabi. Sino ang pinapakita ang daan? Bakit kailangan niyang manatili? Hindi pa man namin siya nahihila paalis, may biglang dumaan ulit na anino, pero sa pagkakataong ito, hindi ito mabilis. Huminto ito sa may gilid namin, at doon ko siya nakita sa unang pagkakataon ng malinaw, isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Mataas, mahaba ang buhok, matikas ang tindig.
Hindi siya mukhang mapanganib pero hindi rin siya mukhang kaibigan. Tiningnan niya kami at saka siya nagsalita. Hindi ko siya kinukuha. Ako'y tagapagtanggol, sabi niya, mababa at kalmadong boses. Parang napako kami sa kinatatayuan. Si Emil, hindi alam kung haharang o yayakapin si Lian. Ako naman, gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong ng lahat ng bumabagabag sa isip ko, pero nanatili akong tahimik. Pakiramdam ko, kung magsalita ako ng mali, baka magbago ang lahat. Nagpatuloy ang tikbalang, may darating na panganib. At ang batang ito, may kakayahang makita ang mga nilalang na matagal nang pinipiling manatiling nakatago. Isa siyang anak ng liwanag, isang kaluluwang hindi kayang hawakan ng dilim. Kaya't sinusubaybayan ko siya. Hindi siya dapat madungisan ng anino. Nanginginig na akong lumapit kay Lian. Anak ko lang siya. Bata pa siya. Hindi niya dapat pinapasan ang kung anong gulo ito. Hayaan mo na siyang umuwi sa amin. Hindi pa panahon, sagot ng tikbalang. Kapag pinilit niyo siyang alisin, mas malalagay siya sa panganib. Tumingin si Lian sa akin. Mama, totoo ang sinasabi niya. May mga nilalang sa paligid natin. Nakita ko sila. Hindi lahat mabait. Pero meron din pong mabubuti katulad niya. Muli kaming napatigil. Hindi namin alam kung dapat ba naming ipaglaban ang pagbabalik niya sa bahay o hayaang sundin niya ang nararamdaman niyang tungkulin. Pero bago pa man kami makapagdesisyon, biglang umuga ang kuweba. Bumagsak ang ilang bato mula sa kisame, at may malamig na hangin ang humampas sa amin, kasabay ng isang matinis na sigaw na tila galing sa ilalim ng lupa. Biglang napaluhod ang tikbalang. Dumarating na siya, bulong nito. Ano nang ibig mong sabihin, sigaw ni Emil. Ang matandang aswang matagal na siyang nagkukubli. Pero ngayong naramdaman niyang may batang gaya ni Lian dito, lalapit na siya. Hindi kayo ligtas. Kahit saan pa kayo magtago. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi ko akalaing mangyayari ito sa amin. Isang simpleng pamilya lang kami. Gusto ko lang mapalayo ang anak ko sa gulo, sa kahirapan, sa takot. Pero ngayon, nasa gitna kami ng isang mundong hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan. Hindi namin natuloy ang pag-alis. Sa halip, inilibing muna ng tikbalang ang pasukan ng kuweba gamit ang mga ugat ng puno. Hindi ito para ikulong kayo, sabi niya. Ito'y para hindi siya makapasok agad. Kailangan nating paghandaan ang susunod na gabi. Pinatuloy niya kami sa isang lagusan sa loob ng kuweba na may mga ilaw na parang apoy pero hindi mainit. Ayon sa kanya, iyon daw ay apoy ng kaluluwa, liwanag na hindi kayang lapitan ng masasamang nilalang. Doon kami pansamantalang nagpalipas ng oras, habang si Lian ay tahimik lang na nakaupo, tila iniisip ang mga nakita at narinig niya. Sa loob ng mga oras na yon, nag-usap kami ng tikbalang. Ikinuwento niya kung paano siya naging tagapagbantay ng mga batang may liwanag. Ayon sa kanya, sa bawat henerasyon, ilan lang ang ipinapanganak na may ganitong kakayahan, makakita ng mga nilalang sa paligid, makaramdam ng pagbabago sa enerhiya ng mundo, at higit sa lahat, ang kakayahang maghatid ng balanse sa pagitan ng kadiliman at kaliwanagan. Bakit ang anak ko, tanong ko, hindi ko na napigilan. Dahil siya ay isinilang sa gabi ng 2 buwan, isang bihirang pangyayari. At may linyang dumadaloy sa dugo niya na konektado sa mga nauna. Maaaring isa sa inyong ninuno ay tagapangalaga rin. Hindi ako makapaniwala. Isa lang akong simpleng ina. Ang asawa ko'y isang karpintero. Wala kaming lahing mahiwaga. Pero sa panahong iyon, natutunan kong hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng lohika. Sa kabila ng mga revelasyon, may isang bagay akong paulit-ulit na iniisip, paano kung hindi namin siya maibalik sa normal na buhay? Paano kung habang buhay na siyang konektado sa mundong ito? Paano kung mapahamak siya? Habang iniisip ko ito, napalingon ako sa anak ko.
Nakatingin siya sa akin, may luha sa mata. Mama, hindi ako natatakot. Kasi alam kong kasama niyo ako. At kasama ko siya. Tumingin siya sa tikbalang. Hindi niya ako iiwan. At doon, sa gitna ng dilim, sa ilalim ng lupa, at sa kabila ng lahat ng kababalaghan, nakita ko ang liwanag sa anak ko. Ngunit habang kami pansamantalang ligtas sa loob ng kuweba, sa labas naman ay may mga matang nagmamasid. Mga matang pula, gutom at puno ng galit. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na presensya ng isang nilalang na matagal nang tinatakbuhan ng mga tao sa baryo. Ang matandang aswang ay gising na. Itutuloy. Gusto mo bang ituloy ko ang susunod na bahagi ng kwento? Habang naglalatag ng mga dahon at mga sanga ang tikbalang sa paligid ng lagusan ng kuweba, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang mga sinabi niya. Ang anak kong si Lian, na nooy iniiyakan ko lang tuwing may lagnat, ngayon ay naging tagapagdala ng liwanag sa isang labang hindi ko lubos maintindihan. Si Emil naman, bagamat tahimik, halatang hindi mapakali. Nakatingin lang siya kay Lian habang mahigpit ang hawak sa kutsilyong dala niya. Maliit na kutsilyo lang ito, luma, at hindi naman panglaban sa nilalang gaya ng aswang. Pero marahil, iyon lang ang meron siyang pagkakapitang lakas ng loob. Lumipas ang gabi na walang nakapasok sa lagusan. Pero hindi rin kami nakatulog. Sa paligid, naririnig namin ang mga mahihinang yabag at kaluskos na hindi mo malaman kung hayop ba o hindi. Minsan may mahinang halakhak, parang tinig ng babae. Pero may kakaibang tunog na halos hindi na tao. Tinanong ko ang tikbalang kung gaano kalakas ang nilalang na naghahanap kay Lian. Tinataguriang ulang, sagot niya. Isang matandang aswang na hindi lang basta nangunguha ng laman. Siya'y tagapagtali ng mga kaluluwa. Pinapakain niya ang sarili hindi sa laman kundi sa liwanag ng bata. Kapag nakuha niya si Lian, hindi na siya magiging tao. Hindi na siya babalik. Lalong sumikip ang dibdib ko. Lian, sa kabila ng tapang niya, ay 7 taong gulang lang. Gusto ko siyang ipagtanggol pero pakiramdam ko'y wala akong sapat na lakas. Kaya't minabuti kong kausapin si Lian habang nakaupo kami sa tabi ng apoy ng kaluluwa. Anak, bulong ko, natatakot ka ba? Tumingin siya sa akin, sa kamarahang umiling. Hindi po, Mama. Kasi nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa. Parang may tinig na naggagabay sa akin kahit tahimik. Parang may mga nilalang na hindi masama na tinutulungan ako. At minsan po, parang naririnig ko si Lolo. Napapitlag ako. Ang tatay ko. Opo. Sa panaginip po. Sabi niya, bantayan ko raw kayo ni Papa. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Pumanaw na si Papa bago pa ipanganak si Lian. Hindi niya ito nakilala. Pero ngayon, sinasabi ng anak ko na binabantayan siya nito. Sa gitna ng dilim, may liwanag pa ring nagbibigay ng pag-asa. Kinabukasan, inanyayahan kami ng tikbalang na lumabas sandali upang maglakad sa gilid ng kabubatan. Ayon sa kanya, may mga bantay lupa na kailangang tawagin, mga elementong kakampirin sa liwanag. Kung maipon daw ang sapat na enerhiya mula sa mga sagradong lugar sa gubat, mas mapapalakas ang proteksyon kay Lian. Pero delikado ang lakad na yon. Kaya't hindi kami lumayo. Habang ginagabay kami ng tikbalang, napansin namin ang mga kakaibang halaman na tila gumagalaw kapag lumalapit si Lian. Parang sumasabay sa hinga niya ang mga dahon. Tinanong ko ang tikbalang tungkol dito. May koneksyon ang batang ito sa kalikasan. Likas sa kanya ang enerhiyang pumupuno sa paligid. Kung tama ang hinala ko, siya ay magiging daan upang muling magbalik ang balanse sa pagitan ng tao at nilalang. Habang lumalalim ang aming paglalakad, doon namin nakilala si Laga, isang duwendeng babae na lumitaw sa tabi ng puno ng kamagong. Maliit siya, may maputing buhok at mapupungay na mata. Ayon sa kanya, siya raw ay dating bantay ng kabundukan sa kabilang baryo,
pero tumakas matapos masunog ang kanilang lugar dahil sa pagtatayo ng resort. Sira na ang balanse, anya. Wala na kaming mapagtaguan. Kaya't ang mga tulad ni Ulang mas lumalakas. Wala na kaming proteksyon mula sa mga banal na lupain. Pero ang batang ito siya ang nagbabalik ng liwanag. Nagbigay siya ng maliit na singsing kay Lian, singsing na yari sa luntiang bato na tila buhay. Ito ang magiging gabay mo kapag dumating na ang gabi ng pagsubok, sabi niya. Sa pagbabalik namin sa kuweba, dala-dala namin ang singsing, ilang halamang may kakaibang amoy, at isang pakiramdam ng panibagong pananabik na may mga kakampi pa pala sa mundong ito, hindi lang kami. Ngunit habang papalapit na ang ikalawang gabi, nagsimulang magbago ang paligid. Ang hangin ay tila mas malamig at ang liwanag ng buwan ay may mapusyaw na pulang halo. Tinanong ko ang tikbalang kung anong ibig sabihin nito. Lumalapit na siya, sagot niya. Kapag sumapit ang gabi ng pulang buwan, ang mga nilalang ng kadiliman ay lumalakas. Si Ulang ay lalabas na sa kanyang taguan. Habang naghahanda kami, napansin kong si Emil ay lalong nagiging tahimik. Mayat-maya ay tinitignan niya si Lian, saka titingin sa paligid na para bang may inaasahang atake. Nang magkausap kami ng kamilang, doon siya nagsimulang magsalita ng masinsinan. Nida, anya, naniniwala na rin ako sa lahat ng to. Pero may isang bagay akong hindi ko pa nasasabi. Bago tayo lumipat sa bahay na yon, nanaginip na ako noon papaulit-ulit na may isang nilalang na kabayo ang paa, pero hindi masama. Tinuturo niya sa akin ang isang bata. Hindi ko pa kilala si Lian noon. Pero pareho ang itsura ng batang nasa panaginip ko. Nanlamig ako. Ibig sabihin, bago pa man kami magsimula ng pamilya, bahagi na kami ng mundong ito. Baka ito ang tadhana natin, sabi ni Emil. Hindi ko lang alam kung ano ang dapat nating gawin. Sa muling pagsapit ng gabi, nakapwesto kami sa loob ng kuweba. Pinalibutan ito ng mga halamang binigay ni Laga, habang hawak-hawak ni Lian ang singsing. Tahimik ang lahat. Hanggang sa may marinig kaming umbol, hindi malakas, pero may halong puot. Sunod-sunod ito at tila dumarami. Sa may lagusan ng kuweba, nakita naming may bumubungad na mga mata, pula, mababa sa lupa, at galaw ng galaw. Hindi isa, kundi marami. Mabilis kaming nagtipon. Ang tikbalang ay tumayo sa harap naming parang handang makipagsagupaan. Kami naman ni Emil, niyakap si Lian sa gitna, habang paulit-ulit akong bumubulong ng dasal. Biglang may bumulong sa loob ng utak ko, hindi ko alam kung guni-guni lang, o may kakaibang koneksyon. Isa sa inyo ang may sugat sa loob. Isa sa inyo ang mahina. Doon ako dadaan. Napalingon ako kay Emil. Narinig mo yon? Tumango siya. Pero hindi ko alam kung kanino siya tumutukoy. Sa labas, nagsimula nang gumalaw ang mga anino. Sa likod nila, may isang figura matangkad, payat, at may baluktot na katawan. Para siyang tao, pero hindi buo. Kulay abo ang balat niya, at ang mga kamay niya ay parang mahahabang kuko. Tumawa siya ng mahina. Batang may liwanag, oras mo na, humakbang siya palapit. At doon nagsimula ang gabi ng laban. Itutuloy. Gusto mo bang isunod ko na ang eksenang laban sa pagitan ni Lian at ng matandang aswang? Nang tuluyang sumiklab ang katahimikan, biglang nagbago ang temperatura ng paligid. Parang may humigop ng init mula sa paligid namin. Maging ang liwanag ng apoy sa gitna ng kuweba ay nagliyab ng bughaw, hindi karaniwang apoy kundi tila apoy na may sariling isipan. Si Lian ay tahimik lang sa gitna namin, hawak-hawak pa rin ang singsing na bigay ng duwendeng Silaga. Ang tikbalang ay di na rin nagsalita, nakatuon lang ang mata sa lagusan ng kuweba, kung saan unti-unti nang sumusungaw ang figura ni Ulang, ang matandang aswang na may baluktot na katawan at mga matang kumikislap sa dilim. Ang mga aninong kasama niya ay hindi rin basta mga nilalang.
May ilan na para bang dating tao, mga multo, o baka mga kaluluwang ginapos niya sa dilim. Nakalutang ang iba, walang paa, at gumagapang ang mga daliri sa lupa na parang may hinahanap. Ang iba na may mabilis, naglalakad na tila nakatungo pero mabilis na gumagalaw, at kapag napalingon ka sa kanila, sandali lang at wala na sila sa kinatatayuan. Lalong sumidhi ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paanong kaya naming lumaban sa ganoong nilalang. Para kaming ibon sa pugad na sinasalakay ng isang buong kawan ng uwak. Tumingin ako kay Emil. Kita sa mukha niya ang matinding kaba, pero hindi na siya kagaya ng dati. May matibay na paninindigan na ang titig niya, lalo na nang mas tumitindi ang panganib. Marahan siyang tumayo, kinuha ang kutsilyo, at tumabi sa tikbalang. Walang sinabi, pero malinaw ang mensahe, lalaban siya. Hindi ito basta laban ng lakas, biglang sabi ng tikbalang. Ito'y laban ng kalooban. Ang dilim ay hindi natatalo sa suntok. Tanging liwanag lamang ang may kapangyarihang magtaboy nito. Pagkasabi niya nito, biglang nagliwanag ang singsing ni Lian. Hindi matinding liwanag, kundi tila mahinang ningas na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Umikot ang tingin ni Ulang, saka siya napangisi. Ayon ka na pala batang liwanag. Sabay niyang iniangat ang kanyang mahahabang braso, at mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang tila alon ng itim na usok na bumalot sa bungad ng kuweba. Napasigaw ako at agad kong niyakap si Lian. Ngunit bago pa man kami abutin ng usok, lumundag ang tikbalang at itinayo ang kanyang sarili sa harap ng lagusan, pinagsaklolo ang dalawang paa na tila ugat ng puno, at sumigaw ng isang matinis na sigaw na parang alon ng hangin. Doon ko narinig muli ang tinig sa utak ko, hindi kay Ulang, kundi tila mula sa paligid, buksan mo ang puso mo. Sa puso ng ina, nagmumula ang liwanag ng anak. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin, pero marahan kong itinaas ang kamay ko sa ibabaw ng ulo ni Lian. Doon, tila may dumaloy na mainit na enerhiya mula sa dibdib ko patungo sa palad ko, pababa sa ulo niya. At saka lang namin nakita na tila may hugis liwanag na umaligid kay Lian. Para siyang binabalot ng maliit na araw. Ngunit hindi natakot si Ulang. Bagkus, lalo siyang umisi. Kailangan ko lang siyang hawakan. Isang saglit lang. At matatali ko na ang kanyang kaluluwa. Sinugod niya ang lagusan. Sa bawat hakbang niya, tila yumanig ang lupa. Mabilis siyang bumalaw, mahaba ang galamay, at hindi mo agad masusundan kung nasaan na siya. Tumalon siya pataas sa kisam ng kuweba, saka bumaba bigla't sumugod papasok. Isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa kanan, si Emil. Wala sa plano, sinugod niya ang katawan ni Ulang. Gamit ang kutsilyo, tinaga niya ito sa tagiliran. Narinig naming ang malutong na sigaw ng matanda. Pero hindi ito sapat para pigilan siya. Tinamaan si Emil ng isang hampas sa dibdib, tumilapon siya sa dingding ng kuweba at natumba. Napasigaw ako sa takot. Bigla, tila bumagal ang lahat. Si Lian, na kanina'y tahimik lang, ay biglang tumayo. Hindi ko siya mapigilan. Lumingon siya sa akin, at may luha sa kanyang mga mata. Mama, okay lang ako. Saka siya humakbang palapit kay Ulang. Ang tikbalang ay sumubok na pigilan si Ulang ngunit mabilis na lumusot ang matanda. Para siyang usok na pumasok sa mismong gitna ng kuweba, sa harap ni Lian. Tumingin siya pababa sa bata, at para bang huminto ang oras. Ibigay mo sa akin ang iyong liwanag. At hindi ko na kailanman gagalawin ang pamilya mo. Tumingin si Lian sa kanya, tapos sa akin, saka kay papa niya na nakahandusay sa gilid. Hindi ko po kayang ibigay sa inyo ang liwanag ko. Hindi po sa akin ito. Galing ito sa pagmamahal nila. At ang pagmamahal hindi po kinukuha. Ibinibigay lang sa karapat-dapat. Mula sa bibig ni Ulang ay lumabas ang isang ungol ng puot, saka bigla niyang sinunggaban si Lian. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon,
sumiklab ang singsing sa liwanag, isang matinding bugso ng enerhiya ang lumabas mula rito, tinamaan si Ulang at napaurong siya. Hindi pa doon natapos. Sa labas ng kuweba, biglang umihip ang hangin. May mga anino sa labas na biglang nagsipagtakbuhan. Mula sa kadiliman, may mga tinig na parang pagdarasal. Nakita namin sa gilid ng lagusan si Laga, kasama ang ilang nilalang, isang grupo ng mga engkanto, diwata, at mga duwende. Humawak sila ng mga batong may liwanag, at sabay-sabay na itinapat sa kuweba. Ang buong paligid ay nagsimulang manginig. Si Ulang ay nagsisigaw. Hindi ito pwede. Ako ang pinakamatanda. Ako ang tagapag-ingat ng kadiliman. Ngunit hindi na niya mapigilan ang pagsiklab ng liwanag. Umabot na ito sa kisam ng kuweba, bumaba sa lupa, at tuluyang bumalot sa kanya. Ngunit bago siya tuluyang mawala, bigla siyang tumingin kay Emil na ngayoy unti-unting bumabangon mula sa pagkakahiga. Ikaw ang may sugat, ikaw ang kahinaan, hindi namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit kita sa mata ni Emil ang gulat. Parang may naalala siya, isang pangitain o baka isang koneksyon sa nilalang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nawala na si Ulang sa gitna ng liwanag. Pumailan lang ang alikabok at isang napakabigat na katahimikan ang sumunod. Tahimik ang lahat. Parang naubos ang hininga ng buong kagubatan. Si Lian ay nakatayo pa rin sa gitna pero ngayon ay parang nanghihina. Tumakbo ako papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Si Emil naman ay lumapit, bagamat halata pa ring may bumabagabag sa kanya. Tumingin siya kay Lian saka sa akin. Hindi pa tapos. May isa pang nawawala sa kwento. Tinignan siya ng tikbalang. Tama siya. Ang sugat na binanggit ni Ulang hindi lang pisikal. May nilalang na nagkukubli. Isa sa mga nagtatanggol pero may lihim na koneksyon sa kadiliman. Hindi ko maintindihan agad. Tiningnan ko ang paligid. Laga at ang mga kasama niya ay naglalakad na papalapit. Kailangan nating hanapin kung sino ang iyon, sabi niya. Bago pa muling bumalik ang anino. At doon nagsimulang lumamig muli ang paligid. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, hindi mula sa kuweba, kundi sa labas sa direksyon ng dating bahay namin. Si Lian ay biglang napalingon. Mama, may tumatawag sa akin. Itutuloy. Gusto mo bang isunod ko agad ang klimaks at ang revelasyon kung sino ang lihim na may koneksyon sa kadiliman? Napalingon kaming lahat nang marinig namin ang sigaw mula sa labas. Hindi iyon basta hiyaw ng takot, may halong pakiusap, may halong sakit, at higit sa lahat, may halong tawag. Lian, malinaw naming narinig at hindi lang si Lian ang nabahala kundi pati si Emil. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa tikbalang, sa kamarahang tumango. Hindi pa tapos ang lahat, bulong niya. May kailangan pa tayong harapin. Paglabas namin ng kuweba, sinalubong kami ng malamig na hangin. Hindi ito karaniwang hangin ng gabi, tila may kasamang paninigil ng oras. Laga at ang ibang engkanto ay nagsimulang magbasa ng mga dasal, habang binabantayan ang paligid. Si Lian ay tahimik lang, pero kita sa mga mata niya ang pagkabahala. Mama, may nagdurusa. At parang kilala ko siya. Habang binabaybay namin ang daan pabalik sa lumang bahay, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Ulang bago siya naglaho, na si Emil ang may sugat. Lalo akong naintriga nang mapansin ko ang lihim na pagpapalingalinga ni Emil habang naglalakad. Para bang may inaasahang makita o baka may iniiwasang maramdaman. Si Lian naman ay parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Kahit anong pilit kong hawakan siya ng mahigpit, palaging nauuna siya sa paglakad, parang alam na niya ang direksyong pupuntahan. Pagdating namin sa lugar kung saan dating nakatayo ang lumang bahay, tumigil siya. Doon, sa mismong gitna ng guho, may nakatayo isang batang babae. Puting-puti ang damit, ngunit may mansa ng dugo sa laylayan.
Mahaba ang buhok at nakatalikod siya sa amin. Ngunit nang marinig ang mga yabag namin, dahan-dahan siyang lumingon. At sa saglit na yon, nanlamig ang buong katawan ko. Mama, mahina pero malinaw na boses ni Lian. Siya si Ana, Ana, tanong ni Emil, napakunot noo. Sino si Ana? Hindi agad sumagot si Lian. Lumapit lang siya, mabagal, parang hinihigop ng presensya ng batang iyon. Napansin ko ang kakaiba sa bata, ang mga mata niya. Hindi siya basta multo. May lalim ang titig niya. May lungkot. Pero may kung anong bagay sa likod ng kanyang tingin, parang galit na tinatago sa lamig. Ako ang kapatid mo, Lian, sabi ng bata. Pero hindi mo ako natandaan. Doon ko lang naalala ang sinabi ng albularyo dati. Noong ipinanganak si Lian, may ikalawang tinig raw silang narinig. Sabi ng matanda, iisang kaluluwa na nahati sa dalawa. Hindi kami naniwala noon, inakala naming pananakot lang. Pero ngayon, sa harap namin, nandoon ang isang batang tila bahagi ni Lian pero lumaki sa ibang mundo. Dinala ako ng dilim bago pa ako makalabas ng sinapupunan ni Mama, paliwanag ni Ana. Ginapos nila ako. Ginamit. Pinangako sa akin ang kapangyarihan kapalit ng kapatid ko. Nanginginig ang kamay ko habang pinagmamasdan siya. Kapag nakuha nila yon, wala ng balanse. Ang gulo, hindi lang sa mundong ito. Pati ang ibang daigdig, magugulo. Ngunit bago kami makagalaw, lumapit si Ana kay Lian. Hindi kita sasaktan, kapatid. Pero sumama ka na sa akin. Hindi mo na kailangang makaramdam ng takot. Sa ilalim ng lupa, walang iniiyak, walang namamatay. Kundi kapangyarihan lang. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan, sagot ni Lian. Gusto ko lang ang pamilya ko. Pamilya, tumawa si Ana. Ako rin naman pamilya mo. Ako nga ang mas nawala. Ako ang iniwan. Ako ang hindi minahal. Ramdam ko ang kirot sa boses niya. Hindi ito simpleng away. Ito ay kwento ng paglimos sa atensyon, ng pagkakait ng pag-ibig, ng pagbuo ng sakit sa katahimikan. Tumingin ako kay Emil sa kasatikbalang. Paano natin ito maayos? Hindi natin siya pwedeng labanan gaya ng ginawa natin kay Ulang. Bata pa siya. Anak pa rin siya. Hindi ito tungkol sa laban, sagot ng tikbalang. Ito ay tungkol sa pagkilala. Kung hindi natin makikilala ang sakit niya, patuloy siyang gagamitin ng kadiliman. Pero bago pa namin tuluyang maabot si Ana, lumipad si Balugo sa ere, sumigaw ng malakas, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na alon, mas malaki at mas malakas kaysa sa naunang nakita naming usok ni Ulang. Tinamaan kami ng hangin at napaatras. Lumingon ako kay Emil at sa isang iglap, nakita ko ang mata niya, parang may naglalaban sa loob. Isang aninong sumisilip. At doon ko naalala ang huling sinabi ni Ulang. Ikaw ang may sugat. Ikaw ang kahinaan. Emil, bagamat lumalaban sa sarili, ay lumuhod sa lupa. May bahagi sa akin na konektado sa kanila. May panahong nawala ako sa sarili sa mga gabing di ako makauwi, di ako makalapit sa inyo. May mga panaginip ako noon na may tinig na tumatawag. Tinatawag ako sa ilalim ng lupa. Baka ikaw ang nilapitan ni Balugo, bulong ng tikbalang. Kaya siya bumalik na yon. Alam niyang mahina ka kapag siya ang gumamit sa sakit mo. Napaluhod ako sa lupa. Hindi ko alam kung paanong lahat ng ito ay konektado. Pamilya namin. Anak naming may liwanag. Anak naming kinuha ng kadiliman. Asawang kinikimkim ang sugat ng nakaraan. At isang tikbalang na sinisikap kaming protektahan, habang nilalabanan ang dating kakampi. Habang naguguluhan kaming lahat, si Lian ang tumayo. Tahimik. Walang galit. Walang takot. Tumingin siya kay Ana, saka sa amin. Hindi ko siya lalabanan, Mama.
Pero hindi ko rin siya susundan sa dilim. Lumapit siya kay Emil, hinawakan ang kamay ng ama niya. Papa, ito na po yung oras. Kailangan niyo na pong ilabas yung totoo. Kung hindi, hindi po tayo makakaalis sa dilim na ito. At doon sa gitna ng guho ng lumang bahay sa gitna ng anak na liwanag at anak na dilim sa tabi ng aswang at tikbalang ay lalabas ang pinakamatinding sikreto. Isang lihim na magbabago sa lahat ng paniniwala naming tungkol sa kung sino talaga ang kalaban. Itutuloy. Gusto mo bang isunod ko agad ang klimaks at paglabas ng lihim ni Emil? Tumindig si Emil, mabigat ang bawat hakbang, parang pinipilit kalabanin ang bigat ng katotohanang matagal niyang itinago. Sa paghawak niya sa kamay ni Lian, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumahimik ang paligid, tila hinihintay ng lahat ang susunod niyang sasabihin. Si Ana, nakatitig lang sa kanya, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka. Matagal ko nang gustong kalimutan, simulang sabi ni Emil, nanginginig ang boses. Pero hindi ko na pwedeng itago. Noong isang gabing nawala ako, may tinig na tumawag sa akin. Sinundan ko kasi ang akala ko ikaw yon, Lian. Akala ko kailangan mo ako. Napapikit si Emil at mula sa kanyang noo ay tumulo ang isang butil ng pawis na agad nagmistulang usok ng tumama sa lupa. Pero hindi ikaw ang nakita ko. Isang nilalang na mahaba ang buhok, may mata ng bata pero puso ng halimaw. Siya si Ana at doon ko lang nalaman na may nawawala sa atin. Bakit mo hindi sinabi? Tanong ko, nangingilid na ang luha. Bakit mo kami pinalayo sa katotohanan? Dahil ako ang pumirma sa kasunduan, sagot niya. Ako ang pumayag na kunin si Ana, kapalit ng buhay ni Lian. Wala akong alam noon. Akala ko panaginip lang lahat. Pero sa takot ko sa pagkawala ni Lian, pumayag ako kahit ang totoo, pinili ko ang isang anak, kapalit ng isa. Nanlumo ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o maawa. Si Ana, na kanina ay puno ng galit, ay biglang natigilan. Kaya pala tuwing hinahanap kita, hindi kita maramdaman. Kasi hindi mo ako pinili. Anak, nilapitan siya ni Emil, ngunit umatras si Ana. Gusto ko lang iligtas ang kapatid mo. Akala ko tama ang ginawa ko, pero maling-mali ako. Lahat ng sakit mo, ako ang dahilan. Sumigaw si Ana, sabay palakas ng ihip ng hangin. Muli, bumuka ang lupa at lumabas si Balugo, handang ipagtanggol ang damdamin ng batang nawalan ng ama. Huwag mo siyang lapitan, sigaw ni Balugo. Hindi na siya ang anak mo. Pero sa halip na umatras, lumapit si Lian kay Ana. Ate, mahina niyang sabi. Alam kong galit ka. Pero ramdam ko ang puso mo. Hindi ka masamang tao. Kaya mo lang ginagawa to kasi gusto mong makilala, maramdaman at mahalin. Lumuha si Ana. Mula sa kanyang mata, tumulo ang dugo, hindi ordinaryong luha, kundi luha ng matagal ng inipon na sakit at hinanakit. Paano mo ako matatawag na ate kung hindi mo nga ako nakilala? Dahil kahit hindi kita nakita, nararamdaman kita, sagot ni Lian. Tuwing gabi na hindi ako makatulog, may tinig akong naririnig. Tinig ng batang umiiyak. Tinig mo pala yon. Hindi mo lang ako ginabayan mula sa dilim. Tinuruan mo rin akong maging matatag. Biglang umilaw ang palad ni Lian, isang maputing liwanag na nagmistulang apoy. Pumapalibot ito sa buong katawan niya. Ang tikbalang nakasama namin ay napaatras sa gulat. Ito na yon, sabi niya. Ang buong liwanag. Kapag ipinasan niya ito, mawawala ang balanse. Isa sa kanila ang hindi na muling makikita. Lian, wag, sigaw ko, pero huli na. Lumapit siya kay Ana at inilapit ang kanyang palad sa puso ng kapatid niya. Hindi kita lalabanan. Hahatiin ko sa iyo ang liwanag ko. Pero kailangan mong bitawan ang kadiliman. Sumigaw si Balugo. Hindi pwede. Kapag ginawa mo yan, mawawala ako.
Nag-angat ng kamay si Ana, tila pipigilan si Lian, ngunit sa huling saglit, binitiwan niya ito. Tumanggap siya. At sa mismong sandaling iyon, nagliwanag ang paligid. Ang katawan ni Ana ay kumislap, parang tinutunaw ng liwanag ang lahat ng itim sa loob niya. Si Balugo ay sumigaw, sabay bumulwak pabalik sa lupa, kasabay ng isang malakas na alingawngaw. Pagkatapos ng ilang segundo, tumahimik muli ang paligid. Nakita namin si Ana, nakaupo sa lupa, pagod na pagod. Lumapit ako at niyakap siya. Anak, patawad, umiyak siya sa dibdib ko, at sa unang pagkakataon, hindi na yon iyak ng galit. Iyak iyon ng kapatawaran. Akala namin tapos na ang lahat. Ngunit bigla kaming napatigil nang mapansin naming nawawala si Emil. Nasaan si Papa? Tanong ni Lian. Hinahanap namin siya sa paligid, ngunit wala. Hanggang sa may narinig kaming boses mula sa lilim ng mga puno. Ang liwanag ay may kapalit, doon lumabas si Emil, nakatayo sa tabi ng isang nilalang na hindi namin nakita kanina. Mas malaki kaysa kay Balugo, mas tahimik, ngunit mas malalim ang presensya. Kailangan ng kabayaran, bulong ng nilalang. At ang pumirma siya ang babawiin. Ako ang pumayag noon, sabi ni Emil. Kaya ako rin ang magtatapos nito. Tay! Wag po, humabol si Lian, ngunit hinarang siya ni Ana. Ito na ang paraan para matapos ang sumpa. Kailangan ng sakripisyo para mailigtas tayong lahat. Tumulo ang luha ni Emil pero kita sa mata niya ang kapayapaan. Tumingin siya sa akin. Patawad, mahal ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Alagaan mo sila. At sa huling iglap pumikit siya. Tinangay siya ng nilalang sa anino, walang tunog, walang ingay, ngunit ramdam namin ang pagkawala. Tahimik kami. Walang umiiyak. Wala ring nagsalita. Ngunit lahat kami, ramdam ang bigat ng sakripisyo ni Emil. Sa isang iglap nawala ang sumpa. Naibalik ang balanse. At higit sa lahat, nahanap ni Ana ang kapayapaan. Akala namin iyon na ang wakas. Ngunit habang paalis na kami, narinig namin ang isang tinig mula sa hangin, pamilyar at malamig. Hindi pa ito tapos na palingon kami. At sa dulo ng kagubatan, isang bagong nilalang ang lumitaw. Mas bata pa kay Ana, pero may presensya na mas madilim kaysa kay Balugo. Hindi namin siya kilala, ngunit may aura siya na tila konektado pa rin sa aming dugo. Hindi lang si Ana ang isinilang sa dilim, muli kaming nagkatinginan. At doon namin napagtanto, ang kwento naming mag-anak ay hindi pa tapos. Isa pa pala ang nawawala. Gusto mo bang ituloy ko agad ang epilogo o final part? Hindi kami agad nakaalis ng gubat. Sa huling sinabi ng misteryosong batang nilalang, tila may natitira pa talagang kwento na kailangan naming malaman. Ngunit sa ngayon, ang bigat ng nangyari ay masyadong sariwa para muling harapin ang isa pang banta. Tahimik kaming bumalik sa baryo, dala ang alaala ni Emil, ang tatay na minsang nagkamali, pero sa huli, pinili pa ring magsakripisyo para sa pamilya. Si Ana, unti-unti nang natutong mamuhay bilang isang tunay na tao. Wala na sa kanyang katawan ang mga marka ng dilim, at kahit paminsan-minsan, ay nakakaramdam pa rin siya ng panaginip tungkol kay Balugo, mas pinipili niyang ituon ang sarili sa liwanag na ibinahagi sa kanya ni Lian. Siya ngayon ay mas tahimik, mas mapagmasid, pero ramdam mo ang pagbabago sa kanyang puso. Ang batang dating puno ng hinanakit ay ngayon natututo ng magmahal, unti-unting natututo ring magpatawad. Si Lian naman, kahit bata pa, ay naging simbolo ng pag-asa sa aming pamilya. Sa murang edad, pinatunayan niyang kaya niyang humawak ng lakas na hindi niya ganap na nauunawaan. Pero hindi niya ginamit ito para maghari o magalit, ginamit niya ito para maghilom. Patuloy siyang ginagabayan ng tikbalang, na ngayoy hindi na tagabantay lang, kundi itinuturing na rin naming kaibigan. Kahit madalas ay lumalayo ito sa mata ng ibang tao, lagi itong bumabalik para tiyaking ligtas kami.
Ako naman, si Ira, ay nanatiling ilaw ng aming munting tahanan. Hindi naging madali ang mawala ng asawa, pero hindi rin naging mahirap mahalin ang mga anak kong patuloy na lumalaban. Araw-araw kong pinipiling bumangon para sa kanila. At kahit sa bawat sulok ng bahay ay ramdam pa rin ang presensya ni Emil, pinili kong yakapin ang katotohanang hindi na siya babalik. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi rin niya kami iwan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na kaming muling ayusin ang buhay. Bumalik kami sa normal na daloy, si Lian ay nag-aaral na ulit, si Ana ay tumutulong sa bahay at sa bukirin. Madalas kaming magdasal sa harap ng maliit na altar, isang simpleng paalala ng lahat ng aming pinagdaanan. Ngunit kahit pa parang maayos na ang lahat, minsan ay bumabalik sa amin ang alaala ng batang nilalang na nagpakita matapos mawala si Emil. Hindi pa ito tapos, iyon ang huling mga salitang nag-iwan ng pangamba. Kaya't nagdesisyon kaming kumonsulta kay Lolo Castor, ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Tahimik lang siyang nakinig habang ikinukwento namin ang buong pangyayari. Pagkatapos, tumingin siya kay Ana at Lian. May koneksyon kayong dalawa sa mas malalim pang lihim. Ang kadiliman na kinaharap ni Ana ay bunga lamang ng isang mas lumang kasunduan. At ang batang lumitaw siya ang huling anak ng dilim. Natigilan kami. Ibig sabihin, may iba pa kaming kapatid, tanong ni Ana. Hindi tiyak kung kapatid siya sa dugo. Pero iisa ang ugat ng pinagmulan nyo. Ang liwanag at dilim ay magkapatid sa iisang kwento. Hindi natatapos ang isa kung hindi natutuldukan ang isa pa. Habang binibitawan ni Lolo Castor ang mga salitang iyon, ramdam ko ang lamig na parang dumampi sa batok ko. Pero sa halip na matakot, pinili kong tanggapin. Dahil sa dami ng nangyari, alam ko na kung may isa mang dapat gawin, iyon ay ang harapin ang natitirang bahagi ng aming kwento, hindi para tapusin ito agad, kundi para intindihin kung bakit kami piniling maging bahagi nito. Paglipas ng mga buwan, wala nang muling nagpakitang nilalang mula sa dilim. Tahimik na ang paligid. Pero kahit wala kaming nakikitang panganib, naging mas mapagmatsyag na kami. Ang mga simpleng tunog sa gabi ay hindi na namin basta binabaliwala. Ang mga kakaibang panaginip ay hindi na itinuturing na guni-guni. Lahat ng bagay ay may dahilan at lahat ng karanasan ay may tinuturo. Isang gabi, habang magkatabi kaming natutulog ni Ana at Lian, napangiti ako habang pinagmamasdan silang mahimbing. Naisip ko, kahit gaano kadilim ang pinagdaanan namin, kahit ilang ulit kaming hinila pababa ng takot, sa huli, kami pa rin ang pumiling magmahal. At iyon ang liwanag na hindi kayang talunin ng anino. Sa pagsikat ng araw, muling nabuhay ang pag-asa. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi agad-agad naghilom, pero araw-araw, unti-unti itong ginagamot ng mga bagong alaala. At habang nakaupo ako sa may balkonahe, tinanaw ko ang silangan at binulong sa hangin, "Salamat, Emil. Hindi ka namin malilimutan." Sa likod ng lahat ng pangyayaring ito, natutunan naming yakapin ang kababalaghan hindi bilang isang sumpa, kundi bilang paalala na sa bawat kwento, may liwanag at dilim, may simula at wakas, at higit sa lahat, may mga aral na kailangang baunin sa bawat yugto. At kung may natitira man sa aninong iyon, ang batang nilalang na nagsabing hindi pa tapos ang lahat, handa na kami. Dahil sa ngayon, ang aming tahanan ay hindi na basta bahay lang. Isa na itong pugad ng lakas, pagkakaunawaan, at pagmamahal, ginabayan ng tikbalang, binuo ng pamilya, at pinalakas ng mga kwentong hinding-hindi namin malilimutan. Ito ang kwento ng isang mahiwagang anak, ng kaibigang tikbalang, at ng pamilyang pinilit buuin sa gitna ng kadiliman. At sa bawat pagsubok na dumating, iisa lang ang aming panata, kakapit kami sa isa't isa, at pipiliing maniwala na sa likod ng bawat dilim may sigaw ng liwanag. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Sana ay magsilbing inspirasyon ito sa mga pamilyang may pinagdadaan ng pagsubok. Hindi madali ang buhay, pero sa bawat kwento,
tulad ng sa amin, may pag-asang pwedeng panghawakan, basta't hindi susuko. Hanggang sa susunod na kwento ng Aswang at Baka, ang susunod na kabanata, ay kwento mo na.